Gandang araw sa ating lahat. So, ang ating tatalakayin ngayon ay ang patungkol sa pangalan at ang uri nito, ang pantangi at ang pambalana. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang mag-iisa-isa ang iba't ibang uri ng pangalang pantangi at pambalana. Makikilala ang mga pangalan sa pangungusap. Maggamit ng angkop na pangalan sa mga pangungusap na kanilang bubuuhin. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, wawastuhan muna natin ang ating takdang aralin. Panuto, tukuyin ang pangalan sa bawat larawan. Dumako naman tayo sa 3-item na pasulit. Magbibigay ng halimbawa ng salita sa bawat kategorya ng pangalan. Narito ang mga halimbawa ng pangalan at ang uri nitong pantangi at pambalana. So, kasanayan, nakikilala ang pangalan at ang mga uri nito. Suliranin, ano ang pangalan at ang mga uri nito? Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Pero bago ang lahat, ilalahad ko muna ang tatlong pamantayan sa pangkatang gawain. Ang una ay tumulong sa grupo, pangalawa, huwag magingay, at ang panghuli ay huwag mandaya. Dito naman ay ang gawain para sa una at pangatlong pangkat. Ang kanilang panuto ay ilagay sa tamang hanay ang mga pangalan. Tukuyin kung ito ay pantangi o pambalana. Dito naman ay ang mga gawain para sa pangalawa at pang-apat na pangkat. Ang kanilang gagawin ay isulat ito kung pantangi o pambalana ang mga sumusunod na pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Pagkatapos sagutan ng mga mag-aaral ang mga gawain, ay ilalahad ko muna ang mga pamantayan sa pag-uulat. Una ay tumayo ng tuwid, pangalawa, lakasan ng boses at ang panghuli ay makinig sa tagapag-ulat. Ngayon mga bata, alam na natin kung ano ang kahulugan ng pangalan at ang dalawang uri ng pangalan. Narito ang ating konsepto. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. May dalawang pangunahing uri ang pangalan. Ito ay ang pantangi at ang pambalana. Ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari at nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa ay Jose, Manila at Pasko. Ang pambalana naman ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari at karaniwang nagsisimula sa maliit na titik. Halimbawa ay guro, lungsod at bata. Ngayong alam nyo na ang kahulugan at ang mga uri ng pangalan, kumuha kayo ng sangkapat na kapirasong papel at sagutan ang mga sumusunod. Narito ang panuto. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Kilalanin ang pangalan sa bawat bilang at ilagay ang sagot sa unang kahon. Piliin kung ang pangalan ay pantangi o pambalana. Una, bumili siya ng tota. Pangalawa, mahaba ang damit niya. Pangatlo, pumupunta ka ba sa Temple of Leia? Pang-apat, si Lola Deli ay masayahin. At ang panghuli ay may binigay kami kay Alma. Meron tayong tinatawag na pagtataya. So dito sa pagtataya, malalaman dito natin masusukat o malalaman kung naiintindihan ba talaga ng mga bata ang ating aralin. So panuto, tukuyin kung ito ay pangalang pantangi o pangalang pambalana. Una, guro. Pangalawa, paaralan. Pangatlo, Maynila. Pang-apat, kuya. At panglima naman ay Liling Santos. Bago natin tapusin ang ating aralin, kunin mo na ang inyong assignment notebook para sa ating takdang aralin. Narito ang panuto. Magsulat ng 5 pangungusap, salangguhitan ang pangalan at tukuyin kung ito ay pantangi at pambalana. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
Bago natin tapusin ang ating aralin, kunin mo na ang inyong assignment notebook para sa ating takdang aralin. Narito ang panuto. Magsulat ng 5 pangungusap, salangguhitan ang pangalan at tukuyin kung ito ay pangtangi at pambalana. Maraming salamat sa inyong pakikinig.